At handa na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question, Maricel Halili, TV5. Yusek, magandang hapon po. Yusek, may we know the reason kung bakit hindi po makakasama si First Lady Liza Marcos sa Washington? Okay, supposed to be dapat announcement ko to. Kaya lang, mabilis magtanong si Miss Maricel, so i-announce ko na. Okay? First Lady Maria Luis Araneta Marcos will travel to Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia on the 17th, kahapon, to 20th July 2025 on a working visit to meet overseas Filipino workers. The First Lady's itinerary includes a visit to the OFW and OWA Servicio Caravan, a one-stop government outreach that offers government services to OFWs, including legal aid, financial support, and welfare counseling to OFWs and their families. The First Lady will also visit shelters for distressed Filipino women, workers, and children. The trip originally proposed and scheduled in the first week of July will highlight the steadfast commitment of the Marcos administration to the welfare of OFWs and their families. She will be back on July 21st. At kung napansin niyo po, sinabi po, nabanggit din po ni Yusek, DICT Yusek Dave Almirol, na ilo-launch din po ng unang ginang itong one-stop shop po dito po sa Kingdom of Saudi Arabia. So, yun po ang dahilan kung bakit hindi po makakasama ang unang ginang sa US trip po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. And Yusek, may we know kung may decision na po who will be the caretaker or caretakers while the President is in Washington? Most probably sa pag-alis na lang po ng Pangulo ito maibabanggit. Pero meron na pong nabanggit. Pero hayaan po muna natin ang Pangulo ang magsabi. Salamat, Yusek. Christian Yusorias, Radyo 630. Good afternoon po, Yusek. In-announce po kanina ng DFA na ibinaba na sa Alert Level 2 yung sitwasyon ng mga Pilipino sa Iran. Meron po bang panibagong instruction or paalala po ang Pangulo sa mga kababayan natin doon? Opo, ito po ay base po sa assessment ng DFA, assessment based on the security assessment po ng DFA. Kaya po naibaba ang level sa Alert Level 2 at ngayon po ay ang sabi din po ng DMW ay allowed na rin po ang deployment ng mga returning workers. Pero yung mga may ban pa rin po doon sa employment ng mga bago pa lang po nakaka-hire. Katulad po rin ng dati. So still, ang direktiba po ng Pangulo ay kung ano po ang kakailanganin ng ating mga kababayan at hindi po mag-aatubili ang ating administrasyon na tumulong at bigyan sila ng pansin sa anumang pangangailangan ng ating mga kababayan. Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek. Baka po gusto lang mag-comment ng palasyo sa naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa kahapon nung napag-usapan nga po yung possible ICC arrest niya dahil po kay nasabi ni E.S. Bersamin. Ang sabi niya po, ewan ko, mahilig sila sa gano'n na kapag may mainit na issue na pinupukol sa Malacanang, pinag-uusapan na naman ang tungkol nangyari kay FL. Ngayon, gagawa sila ng issue about ICC and a senator to divert the issue. Mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue kahit old issue to divert people's attention. Okay, yun nga. Sinulat ko po para matandaan ko. Unang-una po, yung possible ICC arrest, hindi po to old issue. Every now and then, may nadidinig po tayo na maaaring mailabas ang warrant of arrest. At hindi rin po issue ang ICC, yung case na pending before the ICC. Pangalawa, ang sinabi po ay mahilig, Ito, mahilig po ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue kahit old issue, i-recycle to divert people's attention. Sa aking pagkakatanda, wala naman po tayong na-erase na mga old issues, maliban lang kung ito ay related sa itinatanong sa atin. Sino po ba yung mahilig mag-raise ng old issues na sa ating pagkakatanda ay nagkaroon pa po ng hearing patungkol sa isang pre-operation ng PIDEA na ang taon pa ay 2012.
Parang wala naman po akong natatandaan na meron tayong nire-raise na ganung mga klaseng issue. At sinasabi po ay diversionary tactic. Okay, unang-una po, ang issue po patungkol sa peke na police report or altered na police report ay hindi naman po ang Malacanang ang nag-raise niyan, nag-issue niyan. Na kailangan lamang po nating sumagot para maipakita sa taong bayan na may mga fake news peddlers, mga obstructionists, mga propagandists na gumagawa ng kwento na kinakailangan pamameke ng papel para lang sirain ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon. Sa makatuwid, kung ito po ay sinabi na po ng Beverly Hills Police Department na altered yung ipinakita at na-post ni Mr. Tiglao na police report, siya po ba ay sumasakay din sa issue ng fake police report? Tandaan po natin, ang content na ito sa nasabing fake police report ay una po natin nadinig, kundi po tayo nagkakamali, ay sa Vice Presidente. Kaya po natin nasabi noon na siya pala ang source ng fake news. At ngayon napatunayan po natin na altered yung police report na ito. Kailangan pa kayang sumakay ni Senator Bato de la Rosa. Siya po ay napaso na noon sa fake video na AI generated pala. So bilang senador, sana po ay maging mapanuri din po siya sa mga issues dahil never gagamitin, hindi gagamitin ng Malacanang ang issue na peke na dokumento. Bakit naman gagamitin tong diversionary tactic kung kaya naman pong sagutin ng Malacanang na ang pinapalabas at pinapakalat na police report ay peke? Sa ibang topic lang po, yung China's Ministry of Education, naglabas po sila ng advisory to students abroad or especially those na nag-aaral sa Philippines, warning that the security situation in the Philippines has been unstable recently with a surge in crimes targeting Chinese nationals. So ano po kaya ang reaction natin sa statement na to ng China na may problem sa security situation? Opo. Ang kanilang propaganda or rather advisory sa kanilang mga kababayan ay karapatan naman po nila. Obligasyon din naman po nilang pangalagaan ang kanilang mga kababayan. Pero as far as the government is concerned, alam po natin na ang crime rate sa Pilipinas ay gumaganda at bumababa. Ito po ay dahil sa yan po ang direktiba ng Pangulo at sa pamumuno na rin po ni General Nick Torre. Makikita po natin kung paano ba kabilis na tumugon sa mga pangangailangan ng mga kababayan natin, lalo na po na may concern tungkol sa mga krimen. At malalaman din po natin na nabawasan na po or nawala ang mga EJK na bunsod ng war on drugs. Masasabi rin po natin na yung mga krimen na nagawa dahil sa POGO ay nawala o nabawasan. At marami na rin pong Chinese na na-deport na mga Chinese na sinasabing gumagawa ng krimen sa Pilipinas. At kamakailan lamang po ay naging maganda po ang ranking natin dito sa 2025 Global Peace Index. Kaya po yung safety and security sa Pilipinas ay masasabi naman na po natin gumaganda as far as we are concerned. So kung sa pananaw po ng China ay ganon, hindi naman po natin ito hahadlangan dahil karapatan po nila yan. But does the Philippine government promises na yung mga Chinese nationals who are apprehensive na po because of the advisory, ay they will be protected by the government? Kahit sino po, kahit hindi po Chinese, kahit sino pong tao, Pilipino, kahit anong nationality po yan, lahat po yan ay bibigyan ng proteksyon. Ted Cabagani, Daily Tribune. Hi, ma'am. Senator Kiko Pangilinan has filed a bill seeking to prohibit political dynasties in the country. What is the take of Palas on this proposal, given that Marcoses is considered one of the acknowledged political dynasty in the Philippines? And so the Dutertes on the opposition, nakikita po ba natin yung openness ng Pangulo to support the legislation of this proposed measure?
i-define muna po nila talaga kung ano ba yung political dynasty dahil hindi naman po makakapagsang-ayon, hindi naman po umayaw ang Pangulo kung hindi pa po nababalangkas ng buo itong bill na to. At kailangan natin malaman kung ano mga provisions dito. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, there's a fierce debate online regarding the proposed measure by Senator Lacson. And the measure aims to penalize children who refuse to take care of their elderly parents. Others are saying that it's unfair that the state will pass on the responsibility of caring for the elderly to their children just because the state has been unable to provide for the needs of the aging population. So may we know the position of the palace on this? Unang-una, alamin natin yung provision dito. Bakit? Meron na po kasing provision sa Family Code, Article 194, kung saan isinasaad na yung magulang at mga anak, they should mutually support each other. Provided na po yan. Ang kaibahan na lamang po siguro dito ay maaaring gawing itong isang krimen dahil ipipinalize. Okay, so in other words, even before, kahit wala pa po sinasabi si Senator Lacson, ito na po ay provided na sa Family Code. Obligado po, oblige po ang anak, oblige ang magulang na magsuportahan. No? We have to support each other. Now, at ang nakasabi po at sinasabi sa Family Code na dapat suportahan ng anak yung mga magulang na in need. Hindi naman po kailangang suportahan yung hindi nangangailangan na magulang. Okay? Now, pag ginawang krimen, so ulitin natin, kailangan natin makita yung probisyon. Dahil baka naman may kakayanan talaga ang anak na sumuporta. At in need ang magulang, tingnan po natin kung dapat nga gawin tong krimen. Dahil hindi naman po magiging krimen kung yung mga anak din naman ay in need. So, depende po yan sa sitwasyon. So, depende po yan sa magiging nilalaman ng bill na yan para malaman natin kung mayroon bang basihan para gawing krimen ang isang anak na may kakayanan na sumuporta sa anak pero inabandona ang magulang. Kasi ang magulang na umabandona sa anak, alam natin may krimen yan. So, it may be considered na kapag yung magulang na hindi na kayang buhayin ang sarili, pero yung anak ay nandiyan at may kakayanan namang sumuporta, pero inabandona ang kanyang magulang, pwede naman talagang gawing krimen to. Pero still, sabi nga natin, alamin muna natin ang lahat ng provision. Pero ano po ang masasabi niyo dun sa ongoing criticisms ng publiko sa gobyerno patungkol sa umano'y failure ng gobyerno to provide for the needs or bigyan ng mga benepisyo ang mga elderly for them to be able to fend for themselves kapag matanda na, yung mga magulang kapag matanda na sila at hindi na kailangan umasa sa suporta ng kanilang mga anak? Sa ating pagkakaalam, sa ngayon po ay marami din programa para sa mga senior citizens. Nandiyan po yung tinatawag sila na parte ng vulnerable sectors na talagang binibigyan ng prioridad na tulungan. Nandiyan na rin po yung sinasabi nating 50% discount sa MRT, LRT. So marami na pong programa sa panahon po ngayon ni Pangulong Marcos Jr. na masasabi nating makakabuti po sa mga elderly. So, hindi po rin naman titigil ang Pangulo na tulungan, mas dadagan pa ang mga ayuda para sa mga elderlies natin. So, wag muna po siguro maging negatibo dahil at tingnan muna nila kung ano na ba ang nagawa ng administrasyon na ito para sa mga elders. Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Follow-up lang po on Senator Bato. Sabi niya po kahapon na hindi siya a-attend ng fourth SONA ni President kasi meron daw po siyang personal conflict or issues with some congressmen and officials from Malacanang. Meron po siyang quote dito here. Alangan namang pupunta ako doon ng nakasimangot. Pangit, di ba? May we have the palace's reaction? Okay lang naman po, karapatan naman po niya yan kung hindi po siya pumunta. Pero mas maganda po sana madinig niya po kung ano ang
naging trabaho at magiging programa ng Pangulo sa SONA para po hindi siya maligaw. Kasi mas maganda pong pakinggan niya mismo kung ano sasabihin ng Pangulo kaysa mag-rely sa mga fake news peddlers. So, sana kung di siya makarating ay mapakinggan niya. Thank you po. Para laban sa fake news, kontra fake news, nais lamang po nating liwanagin ang kumakalat na fake news ukol sa umunoy 20% tax na ipapataw sa ating savings. Ano nga ba ang totoo? Bakit nga ba sinabi nating fake news ito na hindi dapat ikaalarma ng taong bayan? Ang papatawan ng buwis ay hindi savings, kundi ang interes na kinikita sa ating savings. Hindi po kailanman mababawasan ang ating savings dahil lamang sa sinasabing pagbubuwis. Halimbawa po, mayroon kang 100,000 na pesos in savings at 1% interest rate ang kikitain nito. Mayroon kang kikitain na 83.33 pesos interest per month o ang kinita ng savings mo. Yan po ang halaga. Sa halimbawang ito, ang 100,000 pesos mo na savings ay hindi mababawasan, kundi ang babawasan ay ang interest na 83.33 pesos. So, magkano ibabawas na lamang? Ang mangyayari po, lumalabas na 16.66 pesos lamang po ang mababawas sa interest na kinita ng savings. Ang halagang ito ay malaking tulong na sa ating mga kababayan bilang kontribusyon na mapupunta sa programa ng pamahalaan na layuning iangat ang pamumuhay ng bawat isa. Pero, bago ba ito? Sa katunayan, alinsunod sa Tax Reform Act of 1997, may 20% tax na ang interes na kinikita ng ating mga karaniwang deposito sa bangko. Matagal na po itong pagbubuwis. Sa totoo po, 1998 pa ito nagsimula. Pero patuloy ang panggugulo ng fake news peddlers at obstructionists. Iniiba na lang ang kwento. Alam naman natin at alam nila ito, pero pilit nilang binabaluktot ang katotohanan para sirain ang tiwala ng taong bayan sa administrasyon. Tulad na sinabi natin, 1998 pa po ito at makikita po ito sa inyong passbook o bank statement. Ang kaibahan lamang ngayon ay ang pagtanggal ng preferential rates sa mga deposito na lock-in sa mas matagal na maturity. Sila po yung nag-avail ng long-term investment o sa madaling sabi ay hindi nila i-withdraw ang pera nila sa loob ng 5 taon kaya mas malaki ang interest na kikitain dito. Dahil investment nga ito at hindi ordinaryong savings. Halimbawa po ulit, sa 100,000 pesos na 5 years ang maturity at 4% interest rate, meron kang kikitain na 333.33 pesos kada buwan. Ang tax nito ay aabot lamang ng 66.66 pesos. Maliit, di po ba? Pero malaking tulong po yan sa gobyerno. Prospective po ang batas. Ibig sabihin, lahat ng nakikinabang na sa preferential rates bago pa maipasa ang batas na ito ay nananatiling exempt o hindi papatawa ng mataas na buwis. Kaya huwag magtiwala sa fake news peddlers. Uulitin natin, huwag po kayo maalarma dahil hindi po bubuwisan ang kabuuan ng inyong savings. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Maraming salamat para sa Bagong Pilipinas.